Spirit-empowered living. Para ano? To preach the gospel. Yan ang unang ginawa ni Peter. And then, to make disciples. Ma-fulfill ang Great Commission and advance God's kingdom. Kaya divine setup na iba't ibang bansa at lahat ng tinamaan ng power ng gospel sa preaching ni Peter nung time na yon. Pag uwi nila sa kanilang mga bansa, dala-dala na nila ang mabuting balita. Mga kapatid, that's how God operates. He is a God of divine design, of divine purpose, and divine setup. Tayo nilalagay ni Lord sa isang place for a purpose, not by accident, dahil may gustong gawin si God. Kaya yung Shavuot na nangyari dito sa Israel, sineselebrate ng mga Israelites at pumupunta pa sila muli dito. Mga kapatid, ano ang role naman natin? Tayo na mga believers, katulad ng time na yon, we have to welcome the presence and the power of God para sila ay matouch ng presence ni God at masabi nila, kakaibang Shavuot ngayon. May ibang nangyari sa akin. There's something. Bakit tayo na pwedeng maliit lang sa tingin ng mga Israelites dahil mga Pinoy, mga employees lang dito. At pwedeng hindi sila makinig sa atin, but the experience of the presence and power of God pwedeng dumaloy through us by faith, mga kapatid, claiming na ang Shabuot, ito ang time ng divine shift. Divine shift from different languages, separation from God, to one language, language of the Holy Spirit in Christ Jesus, united. Para ano? Para mamuhay tayo ayon sa design ni Lord, Spirit-empowered living. Ito yung Shavuot living din na pwede nating tawagin or Pentecost living.